fertilizer recommendation mobile app ng Bureau of Soils and Water Management. Ating pag-uusapan kasama si Bureau of Soils and Water Management Director, Dr. Gina Nino. Dr. Gina, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at ang ating magiliw na ASEC Weng Hidalgo. Doc, una po sa lahat, paki-explain nga po, ano ba ito nga BSWM, Fertrite Mobile Application? Maraming salamat po, Ma'am Nina. Ang BSWM Fertrite Mobile Application ay isa pong innovation ng Bureau of Soils and Water Management upang mapadali ang pagbibigay ng fertilizer recommendation. Ito po, as the name implies, it's a mobile app. Ito po ay downloadable sa ating Google Play Store. Ito po ay libre at ito po ay kagamit-gamit even offline. Ang application na ito po ay binuo namin upang mapadali ang pagbibigay ng recommendation. Kami po sa Bureau of Soils and Water Management, ang aming frontline service ay laboratory analysis. Nagbibigay po kami ng soil test. Subalit, ang soil test po ay kinakailangang maipakita kung ano yung soil health. At yung soil health na yan po ay ina-address sa pamamagitan ng pagbibigay ng fertilizer recommendation na siya pong nakapaloob sa ating mobile application. Okay. Gaano po kahalaga ito sa sektor ng agrikultura? Ano na ba sila ngayon? Techie na ba? Maraming mga magsasaka natin. Techie po ang ating mga magsasaka. Napakahalaga po ng mobile application na ito sapagkat dito po nasisiguro natin ang paglalagay ng nararapat na uri ng fertilizer. Hindi po pwedeng hula-hula. Masisiguro din po natin yung tamang amount. So, tamang uri, tamang amount, and even timing. Kaya po ang tawag namin Fertrite, right kind of fertilizer, right amount, and right timing. Yan po ang laman ng ating Fertrite. So ma'am, gaano naman po kabilis makakapag-generate ng crop at site-specific fertilizer recommendations yung app na ito? Sa loob po ng 1 minuto, ma'am. Wow, ang bilis Yes. And I'm very proud to say that we can do it in 1 minute. At ang mga recommendation po na napapaloob dito ay sa iba't ibang lahat halos ng mga important agricultural crops na gusto nating itanim. So parang habang nagkakape muna si Manong magsasaka kung anong gagawin niya sa araw na yun, in 1 minute pagka nag-search siya, makikita niya na kaagad yun. Yes po. Ang paggamit po nito, unang-una, ipinapakita namin sa Fertrite paano kumuha ng soil sample. Sapagkat napakahalaga po na tama yung ating collection ng soil sample. Garbage in, garbage out. Meron po kaming soil test kit na na-develop na ito po ay colorimetric. Kaya ang Fertrite nagpapakita ng both yung result na analysis using soil test kit, may akmang color, at ito po ay magbibigay kung ano yung level ng soil fertility. Ano ang level ng pH, ano ang level ng nitrogen, ano ang level ng phosphorus, anong level ng potassium. At doon po ay doon po natin base sa pamamagitan ng soil test ang mga recommendation na nakapaloob sa Fertrite. Subalit may mga conventional test din po tayong ginagawa sa laboratory. Pwede pong i-enter lamang natin kung ano yung numerical value na nakuha sa laboratory test at ito rin po ay bibigyan ng akmang recommendation ng ating Fertrite. So, kailangan meron kang test, kit? Yes may kit po. ka muna, hindi lang may phone or computer, di ba? Kailangan you have that kit from the Bureau of Soils. Yes, po. Ang soil test kit po ay nagbibigay ng quick test din. Quick test para sa soil pH, nitrogen, phosphorus, and potassium. Ito po yung mga major nutrients na kailangan ng crops, agricultural crops. At pwede rin po yung test na nagmula sa laboratory analysis. Pwede nilang i-input yun sa Fertrite
magbibigay din po ng tamang rekomendasyon. Saan po nakakakuha ng soil test kit na yan? Okay, Pwede ba marami. yung mga ordinaryong plantita? Yes! tulad Naku, namin? gustong-gusto po namin yan. Maraming salamat po nabuksan natin ang topic na yan. Ang soil test kit po ay pinamimigay namin ng libre. Yan po ang aming commitments na maipatupad ang ating National Soil Health Program. Ito po ay priority ng ating minamahal na Pangulong President, Ferdinand Marcos, at ganoon din po ang aming minamahal na Secretary, Francisco Chu Laurel. Sa bawat munisipyo po, nagbibigay kami ng soil test kit. Hindi lamang po namin binibigay, may kasabay po na training, kasama ang technicians, kasama ang farmers, kung paano gamitin ang ating mga kits na ito. Kasama na rin po kung paano nila mapapatupad yung recommendation na nakapaloob sa ating Fertrite. Wala siyang kasamang gadget. Or cellphone para. Hindi kasama yung cellphone. Hindi kasama yung cellphone. Pero tama po yung katanungan na yan. Actually po, sabi ko nga, i-consider natin dapat kasama ang cellphone. By God's grace po, dapat lang naman may gadget din. Sapagkat ang Fertrite ay available sa ating mga Android phone. At least 4.4 version po, operating system. So, isang simpleng cellphone, pwede na rin pong makasabay sa ating Fertrite. Okay, so pwede niyo po bang sabihin sa atin yung mga key benefits po ng paggamit nito nga Fertrite app para po sa fertilizer management at gaano kalaking tulong ito para maging mas efficient po yung ating mga fertilizer management practices? Ano ba yung mga maling ginagawa natin kadalasan? Ang number one benefit po sa paggamit ng Fertrite, nagiging tama ang ating paglalagay ng abono sa ating mga sakahan. Kapag sobra po ang abono, ito po ay nakaka-contribute sa climate change. It can damage our environment. Mapupunta po sa groundwater. So, hindi nakaka-apekto sa ating mga inumin. It can also affect our atmosphere. Ang sobrang abono po ay pwedeng magkaroon tayo ng mga greenhouse gases na dapat ay i-mitigate natin. Pangalawa, ang hindi po nasasayang. Napakamahal po ng fertilizer. Kapag hindi po akma ang ating paglalagay, sayang lamang ang pera ng farmer. So ang Fertrite, nakakatipid tayo, tama ang ating application. Right timing, right nutrients, and right kind of fertilizer. Ito po ay 1 minute, makikita ang result. Simple, friendly. At ang Fertrite po ay hindi natatapos ngayon lang. Patuloy po tayong nag-i-improve. Kaya po kung i-explore nyo ang ating Fertrite at may mga ibang crops na hindi napasama, ito po ay patuloy naming ina-update. So naglalagay pa po kami ng mga iba pang crops. Hanggat maaari, yung mga interest ng ating mga plantito at plantita, isasama po natin yan. So ma'am, in general po, gaano po ka-user-friendly? Sinabi niyo kanina na user-friendly siya. Pero para doon sa mga magsasaka natin na medyo hindi na talaga nagbubukas ng phone, hindi tumitingin sa kahit na anong apps, paano po sila makikinabang dito at ano po yung mga added features nito bukod po dun sa mga nabanggit na ninyo? Okay. Kasi may mga sarili ng paniniwala yung mga yan na practice na nila, ng mga lolo-lola nila bago pa dumating itong app na to. That's diba? true. Paano niyo po i-address yun? Maraming farmers na may mga tradisyon na minsan hindi sila mapagsabihan dun sa ito ang science behind what we're doing. Katulad ni anong nabanggit ko kanina, kami po ay hindi lamang namamahagi. So, nagbibigay kami ng training upang ma-appreciate ng ating mga farmers ang kahalagahan ng tamang fertilizer recommendation. Nagbibigay din kami ng training kung paano gumamit ng soil test kit. At kasama din po ang training kung paano gumamit ng Fertrite. Talaga pong napakasimple lamang at parang nakikipag-text lamang tayo sa ating mga pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan.
Saan po namin pwedeng ma-download itong app na ito? At libre po ito, ano? Ito po ay libre at downloadable sa ating Google Play Store. So, commitment po ito ng BSWM upang mapalawak ang ating mga users ng Fertrite. Anong tawag po doon? Makikita mo, ang itatype mo, search Fertrite. Yes po. Fertrite. Search BSWM Fertrite. BSWM. Yeah, hindi ko lang hawak yung aking Yes. Android. Napakasimple po ng paggamit. Pero pinakita naman natin kanina na may mga yes. videos Nakikita po naman sa tayo. screen. Yes, yes po. Ayan, nakikita sa Ayan. screen. Ayan po, Oo. pag May in-scan QR na natin rin. yan, then that will lead you to the Fertrite page. At kahit walang internet, Pag nag-download po tayo ng Fertrite, kailangan ng internet. Once we have download the Fertrite, it's already available for use even offline. yun. So doon po ba makikita yung klase ng fertilizer na yung mga nakagisna na natin? Di ba sinasabi, Yes. ang buhok pwedeng gawing fertilizer? dahil Yes, nandun source po ang siya ng specific nitrogen. recommendation. Anong fertilizer ang gagamitin? In-offer pa po namin yung iba't ibang options. Halimbawa, may iba't iba po kasi tayong uri ng fertilizer. May uling, tama? Yes, pwede silang magkaroon ng combination. So, meron tayong several options na in-offer sa Fertrite. At yun po ay wala nang dahilan upang hindi natin masunod ang akmang recommendation para sa ating mga sakahan. Ito naman hindi para sa mga magsasaka, pero sa mga, in general, gusto ko lang malaman what about composting? Naisip niyo po ba na para mabigyan ng advice yung mga ordinaryong citizens like us na Yes. want to contribute rin na hindi tayo sa environment? Yes. Oo, maraming Yung tamang way of salamat. composting, tinry ko, mali pala yung ginawa ko. So, kailangan ko ng advice from Bureau of Soils. Yes, thank you po. Ang Fertrite po ay kasama rin ang recommendation namin para sa tamang amount na compost and organic fertilizer. Ito po ay isang malaking programa ng Bureau of Soils and Water Management. Meron kaming adaptive balance fertilization strategy. Balance sapagkat naandun po ang combination ng paggamit ng organikong fertilizer o compost at ganon din ang paggamit ng chemical fertilizer. Ang paggamit po ng compost ay nakakabawas sa requirement natin ng paglalagay ng chemical fertilizer. Yes. At ang maganda pong nagagawa ng compost, nai-improve po niya yung soil structure, nagkakaroon po siya ng storage capacity para sa ating mga nutrients at water. Kaya kahit po tag-init, nakaka-store siya ng nutrients, so siya po ay tolerant para sa drought. Malawak po ang programa namin sa compost. Nagdi-distribute po kami ng mga machines. Tinatawag po namin CFBW or Compost Fertilizer for Biodegradable Waste. At ito po ay binibigyan natin ang ating mga Farmers Association, ang mga LGUs, sapagkat ine-encourage talaga natin na ang bawat sakahan natin ay magamitan ng compost. Ang kagandahan po nito, tinuturuan namin ang mga farmers gumawa ng compost at binibili din po namin yung mga compost na kanilang ipinoproduce. Di ba meron yung sa worms, yung mga ganyan, iba pa yun? Iba pa rin po yun. Iba pa yun. Ito naman po ay vermicomposting. Ayun, vermicomposting. Pero kasama po yan sa aming programa. Nagbibigay din po kami ng mga shredder at akmang mga para sila ay makapag-establish nitong mga bahayan ng ng worms. At ito rin po ay isang mabisang organic fertilizer or soil amendment. So, dalawa pong klase yon. Yung CFBW po ay nakakaproduce tayo ng mga 1 tonelada po kasi ang capacity niya eh. So, malaki. Kaya, ino-offer namin yan sa mga Farmers Association. Sa loob po ng 1 linggo, pwede makapag-produce ng mga 800 kilograms of compost. Madali lang po. Iniipon po natin lahat ng mga agricultural waste available in the area. Kaya walang dahilan upang maging makalat ang ating mga lugar. Yes. Nakakapag-collect po tayo lahat po ng mga agricultural waste, mga rice straw, sugar cane, corn, kahit po yung mga sanga-sanga ng puno,
kahit po damo, pwede po, sapagkat lahat yan po ay nagko-contain ng mga nutrients. Ibinabalik lamang natin. Dinadagdagan po natin syempre ng mga manure, sapagkat ang manure po ay rich ng mga nitrogen. So, nilalagyan din po natin ng mga microorganisms upang mapabilis ang pagbulok. Pagkabulok po sa tamang oras ng panahon, ito po ay pwede na rin magamit as fertilizer. Okay. Sige ma'am, minsan niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, lalo na yung mga magsasaka sa mga malalayong lugar. Okay. Unang-unang maraming salamat po sa pagkakataong ito na mabigyang daan na maipromote ng Bureau of Soils and Water Management ang mga innovations na meron tayo katulad ng Fertrite at yung ating pagtupad sa Adaptive Balance Fertilization Strategy. Naniniwala po ako na meron tayong bagong Pilipinas. Kailangan lamang po nating sumunod at maging updated sa lahat ng mga teknolohiya na ipinopromote ng mga ahensya under the Department of Agriculture, kasama po ang Bureau of Soils and Water Management. Isang masaganang bagong Pilipinas po sa ating lahat. God is good all the time. Thank you po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Bureau of Soils and Water Management Director, Dr. Gina Nilo. Maraming salamat po. Thank you po, Asek.